Liam, tama na yan. Parang awa mo na iho, itigil mo na yan. Nasasaktan ka lang sa ginagawa mo, Liam. Pagmamakaawa ng ginang sa anak na si Liam, dahil pinagsusuntok lang naman nito ang pader sa sobrang kalasingan, ay naalala na naman niya ang kanyang asawa na si Almira. Almira, mahal ko asawa ko. Sigaw ni Liam, naramdam ang pighati at pangungulila nito sa asawa. Almira, mga hayop sila, Mami. Mga hayop sila. Pinatay nilang asawa at magiging anak ko. Mami, bakit hindi nilang silang namatay? Bakit kailangang idami nila yung mag-ina ko? Bakit? Paghihinagpis sa sigaw ni Liam, umiiyak na ang mama ni Liam dahil sa nakikita sa anak. Awang-awa na rin siya sa kanyang panganay. Hindi naman niya alam paano matutulungan ng anak na tanggapin ang pagkawala ng yumao nitong asawa. 6 na buwan nang nakalipas mula sa maging biyudo si Liam dahil sa holdapan sa bangko na kinasangkutan ng asawa nitong sa Almira. Nakasalukuyang magpipitong buwan na noong pinagbubuntis ng kanila magiging anak. Ayon sa report ng mga investigador, ay kasama sa mga na-hostage ang asawa ni Liam, ngunit nanlaban to sa mga holdupper. Kaya nabaril ito ng isa sa mga holdupper ng bangko na lango sa pinagbabawal na gamot. Naayon na rin sa mga nakasaksi sa pangyayari, ay natipuhan sa Almira ng holdupper na bumaril rito dahil sa nagandahan raw to kay Almira, kaya nais tong pagsamantalahan. Inilayo raw ang asawa niya sa ibang hostage at sapilitang ipinasok sa opisina ng manager ng bangko at naririnig raw nila ang paghingi nito ng saklolo. Ngunit wala silang magawa dahil natatakot din sila sa kung ano mangyayari sa buhay nila kung makialam sila. Takot ang nararamdaman ng mga tao sa loob ng bangko nang marinig na lang ng mga hostage ang putok ng baril mula sa loob ng opisina ng manager ng bangko. Tinamaan ng bala sa likurang bahagi ng tiyan sa Almira at nakatamo rin to ng ilang pasa sa muka at putok ang gilid ng labi at pasa sa tiyan na bumangga sa matigas na bagay na naging dahilan ng pagkamatay rin ng sanggol sa sinapupunan ng asawa ni Liam. 6 na buwan na ring walang direksyon ng buhay ni Liam. Gabi-gabi itong lasing at napabayaan na rin ang trabaho bilang CEO ng kumpanya ng pamilya nila sa Manila sa isang textile company na nag-i-import at nag-e-export ng mga tela sa mga clothing line companies. At dahil sa wala pang kakayahang bumalik sa trabaho si Liam, ay pansamantalang naging acting CEO ang kapatid nitong si Michael. Ilang beses na rin tong sumubok na kitilin ang buhay, pero hindi nagtatagumpay sa tulong na rin ng mga kaibigan nito na umaalala kay Liam, kaya lumuwas na rin ng Manila ang mami niya upang bantayan siya. Ngunit patanda na rin ang ina niya, hindi sa lahat ng oras ay mababantayan siya nito. Ipinagdarasal ni Mrs. Moran araw-araw na sana ay malagpasan na ni Liam ang pagsubok nito sa buhay. Nakatulog si Liam sa sobrang kalasingan. Doon lamang nila nilinis ang sugat nito sa kamay. Nagpatulong na lamang ang ina niya sa mga katulong upang madala si Liam sa kwarto nito. Awang-awa na sila sa pinagdaraan ng sitwasyon sa buhay nito. Pero tanging si Liam lang din ang makakagamot sa nagluluksa niyang puso. Kinabukasan, ay kinausap na ni Mrs. Donna Moran ang panganay na anak dahil hindi niya na kaya makita nagkakagano na kanyang anak. Liam, gusto mo ba muna magbakasyon? Bakit hindi ka na muna pumunta ng Amerika sa mga tito Israel mo? Nagkausap kami kanina at welcome ka naman daw doon. Hindi mo ka maiinip doon dahil nandun din si na Clarissa at yung kababata mo. Saad ni Donna sa anak. Ang tito Israel na tinutukoy ng kanyang mommy ay matalik na kaibigan ng kanyang mga magulang. No, ma'am. Dito lang ako. Hindi ako aalis. Ayokong lumayo. Sagot ni Liam sa ina. Liam, kailangan ko nang bumalik sa Batangas dahil wala na nag-aasikaso ng negosyo natin doon. Si Michael ay hinahawakan ng kumpanya na dapat ikaw nag-aasikaso dahil sa iyong pinagkatiwala ang ama mong kumpanya. Pero anong ginagawa mo ngayon? Pinababayaan mo negosyo natin. Pati ng sarili mo. Nilulunod mong sarili mo sa alak, araw-araw. Saad pa ni Mrs. Moran. Ma'am, please. Ayokong pag-usapan natin yan. Kung gusto niyo bumalik ng Batangas,
Bumalik kayo. Uulitin ko, hindi ako lalayo sa mag-ina ko. Palibhasa hindi kasi kayo yung nawalan ng asawa at anak, kaya ganyan kayo. Naiirit ang sagot ni Liam sa ina. Tumayo ang mami niya sa kinauupuan nito at nabilisan na sampal ang kanang pisngi ng anak na hindi nakailag sa palad ng ina na kabiglaan. Natigilan si Liam dahil sa sampal ng kanyang ina. Liam, bakit sa akala mo ba ikaw lang nawalan? Ikaw lang bang namatay ng minamahal? Buhay ka nga, pero para din ako namatay ng anak sa nakikita ko sa'yo. Oo, nawalan ka ng asawa at magiging anak. Ako, Liam, nawalan ng mabait na manugang at magiging apo. Pero ang malala, parang nawala na din ako ng isang anak. Mas masakit sa akin ang pangyayari, Liam. Dahil itinuring ko tunay na anak na babae sa Almira. Dahil hindi ako nagkaroon ng pagkakataon magkaanak na babae. Paglalabas ang sama ng loob ni Mrs. Moran na ikiniiyak na nito kay Liam. Ma'am? Mami, I'm sorry. Sorry. Nahihirapan akong tanggapin na wala na mag-ina ko. Patawarin mo ako, ma'am. Kung naiisip kong sundan sa kabilang buhay sa Almira. Alam niyo kung gaano ko siya kamahal. Sa Almira ang buhay ko, mami. Seryoso na yung turan sa ina. Tumayo si Liam at lumakad ni itong papalayo na lalo lamang kinaiyak ni Mrs. Donna Moran. Nagpunta ng sementeryo si Liam pagkatapos sila mag-usap na mag-ina. Sa puntod ng kanyang asawa at anak ay maghapon lang siya doon na inaalalang nakaraan nila ni Almira nang nabubuhay pa ito. Almira is a sweet and loving person. May nihina dalaga at malaanghel ang mukha. Matagal din niyang nililigawan si Almira dahil nag-aaral pa kasi ito nang ipakilala to sa kanya ng kapatid na babae, ni Colton, na kaibigan niya nung magdiwang to ng 18th birthday na ginanap sa isang sikat na hotel na invited din sila magkakaibigan na sina Jack and Lemuel. Una pa lang ni Liam makita sa Almira ay nabiate na siya dito. Nahulog ang loob niya sa dalaga at agad rin naman niyang niligawan sa Almira. Pero matagal siyang sinagot nito dahil ang gusto ng babae ay makapagtapos na muna ng pag-aaral. At nang sa araw ng graduation nito sa college na dinaluhan niya, ay sinagot na rin siya ng dalaga. Isang taon sila magkasintahan na mag-propose ng kasal si Liam kay Almira at sa mismong araw ng kasal nila, inihayag ni Almira ang pagiging ama niya na ikinatuwa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Ngunit hindi rin nagtagal ang kaligayahan na makapiling ang asawa. Namalayan na lamang ni Liam ang paglandas ng luha mula sa kanyang mga mata na hindi niya napigilan ang pagbagsak. Bakit mo ako iniwan, mahal ko? Bakit niyo ako iniwan ng anak natin? Pagdadalamahating tanong ni Liam sa puntod ng kanyang mag-ina. Nagkamustahan at nagkwentuhan sina Marial ng lola niya at ng pinsan niya na makapasok na siya ng bahay. Lumapit ang kasambahay ng kanyang lola na ikinatahimik bigla ni Marial. Lola Cecilia, dumating na po ba sina Don Crispin at ang kanyang apo? Papapasukin ko na po ba? Saad ng katulong nila. Tumangin muna sa kanyang abuela at si Makmak bago sumagot ang abuela nang nakita siya nitong tumango. Sige, papasukin mo na Lena sina Don Crispin. Inaasahan rin namin ang pagdating nila. Wika naman na matandang babae. Okay ka lang ba, iha? Gusto mo na ba silang harapin? Maaari namang wag na muna. Kami nang bahala at doon ka na muna sa kwarto mo at magpahinga. Ang sabi pa sa kanya na kanyang lola. Lola, parehas lang naman ang mangyayari kung haharapin ko sila ngayon o sa ibang araw. Huwag po kayo mag-alala. Bago po ako bumalik ng Cebu, ay inihanda ko na pong sarili ko para rito. Seryosong sagot ni Mariel sa abuela na inaalala siya. Tahimik lang ang lolo niya na nakaupo sa wheelchair nito na hindi makatingin sa mga mata niya. Tuluyan nang naparalisa ang kalahating bahagi ng katawan ng kanyang abuelo at hindi na rin to makapagsalita pa ng maayos dahil sa pagkakastroke nito. Nasabi ng kanyang lola na sinisisi ng asawa nitong pagkakasanla ng lupain nila kay Don Crispin dahil sa nalulong pala ito noon sa kasino kaya nalubog sa utang ang pamilya nila.
Napilitan ito na maisanlang koperahan nila na minana pa ng lolo niya sa mga magulang nito. Kaya ganoon na lamang kamahal nitong lupain. Wala naman silang aasahan na iba na makakatulong pa sa kanila dahil ang mami niya'y maaga rin nag-retired sa pagiging guro at umaasa na lang sa pensyon kada buwan. May mga kapatid siya sa ina na mga bata pa ng mga mag-asawang mulito na mamatay ang kanyang ama sa sakit na brain cancer. Kasalukuyang nasa Pampanga ang kanyang ina dahil taga roon ang napangasawa nito na stepdad na niya ngayon. Maayos naman ng pakikitungo sa kanya ng bagong pamilya ng ina pero mas nais niya mamuhay na lang mag-isa. Hindi niya kasi makasundo minsan ng asawa ng ina dahil ayaw rin niya na pinakaialaman siya. Kaya hindi siya sumama sa ina niya na may nirahan ito sa lugar kung saan taga roon ng mga kamag-anak ng napangasawa ng ina. Kaya mag-isa na lang din siya sa buhay. Kumuha lamang siya ng kasambahay upang hindi siya mag-isa sa bahay sa Manila na ipinamana na sa kanya ng ina. Dahil pundar daw nila to na kanyang ama nang nabubuhay pa. Kaya para sa kanya talaga ang bahay na yon. Afford naman niya ang kumuha ng kasambahay dahil may sarili naman siyang trabaho. Ang mga magulang naman ng pinsan niyang si Makmak ay maagang namatay bata pa lang na mapunta sa poder to na kanilang elder. May mga pinsan at kamag-anak naman sila sa side ng mga lolo at lola nila, pero hindi naman din mayayaman, katulad na lang din nila sa pamumuhay. Simpleng mamamayan kumbaga. Maayong gabi. Pagbati ni Don Crispin, napapalapit na to sa kanila kasunod ang lalaking nakita pa lamang ni Mariel sa picture. Maayong gabi kanimo, Don Crispin. Balikbati naman na kanyang abuela. Kayo'y maupo, Don Crispin. Kadarating lang ng aking apo na si Mariel. Mabutit nakarating na sa inyong balita. Ipapatawag pa lang namin sana kayo bukas ng umaga. Magandang gabi sa iyo, Iha. Mabutit nakabalik ka na. Tamang-tama, sinama kong aking apo para magkausap na rin kayo. Jerome, apo? Kilala mo na si Mariel, di ba? Saad ng Don na tinanguan ng apo nang sabihin nitong kilala na siya nito. Magandang gabi rin ho, Don Crispin. Pagbalik tanong ni Mariel at tumingin sa apo nito na seryoso lang ding nakatingin pala sa kanya. Ano bang sadya niyo, Don Crispin? At gabi na'y napasunod pa kayo ng apo mo. Napaka-importante naman at hindi nagpabukas pa. Ang sabi ng abuela ng dalaga. Ang totoo, Cecilia. Gusto ko lang siguraduhin na nakarating sa akin balita. Nakabalik ng apo niyo ni Ronaldo na mapapangasawa nitong apo kong si Jerome. Diretsyang paliwanag naman ng Don. Kung inyo pumamarapatin, ay hihingin ko na hong kamay ng inyong apo at mamamanhikan na ho kami bukas ng gabi para malaman na rin ng ibang manalalapit namin kasal ng inyong apo na si Mariel. Ditanya naman ni Jerome habang seryoso lang ding nakatingin sa mukha ni Mariel na ikinailang naman ng dalaga. Gusto magprotesta ni Mariel sa kanyang narinig, ngunit pinabuti na lamang niya ang manahimik. Hindi niya gusto na madaliin ang kasal. Naisa na niya makilala pa muna ang lalaking pakakasalan niya. Mariel, Iha, ano sa palagay mo? Pagkuha ng pansin niya ng abuela dahil napaawang ang labi niya kanina na magsalita si Jerome. Hindi po ba mas maganda kung magkakinanan pa kami ng apo niyo, Don Crispin? Bago kayo mamanhikan? Sagot naman ni Mariel. What's the point of getting know each other if we're going to get married anyway? I already know you. Saad naman ni Jerome na nakatitig pa rin sa dalaga na hindi naman kaya makipagtitigan ni Mariel sa binata. Ako, kilala mo na. Pero ikaw hindi kita kilala. Ang alam ko lang, apo ka ni Don Crispin na nais akong pakasalan. Bakit nga ba? Ano bang dahilan mo't bakit ako? Marami namang iba dyan. Ang sabi ni Mariel. Naibulalas na ang mga tanong na matagal nang gumugulo sa isipan niya. Because I want. Sagot nito sa kanya. Dahil lang sa gusto mo? Yun lang yun? Sarcastic ang tanong niya sa lalaki. Nagiging antipatiko na sa kanyang paningin. What if umatras ako sa usapan na ayoko niya makasal sa apo mo, Don Crispin?
Seryoso ni Marial na tanong sa Don. Paghandaan niyo ng pag-alis niyo sa bahay na to at tuluyan ang mawawala sa inyong kaprahan na mahalaga sa pamilya mo. Wika naman ni Don Crispin at tumayo na sa pagkakaupo. Pag-isipan mo mabuti, Iha. Hindi ka ba naawa sa Lolo Ronaldo mo? Nagbitaw ka ng pangako, Iha. Ipaalala ko lang sa'yo. Tara na, Jerome. Bumalik na lamang tayo kapag buo ng desisyon ng apo ni Ronaldo. Saad pa ni Don Crispin at ipinaalala pa talagang huling pag-uusap nila bago sila bumalik na Maynila. Sandali lang, Lo. Pwede ba tayo mag-usap ng tayong dalawa lang, Marial? Baling ni Jerome sa kanya at tumango naman si Marial. Lumakad at nagtungo sa labas ng bahay na ikinasunod ni Jerome sa kanya. Nagdadalawang isip ka pa ba sa kasal? Agrabyado ka ba sa pagpapakasal sa akin, Marial? Parang kang tanong sa kanya ni Jerome habang nakatayo sa harapan niya at nakapumulsan dalawang kamay sa bulsa ng pantalon nito. Wala akong nararamdaman para sa iyo, Jerome. Hindi ko pinangarap na ikasal sa taong hindi ko mahal at lalong hindi sa taong hindi ko pakilala. Ang sabi ng dalaga. Problema ba yon? E di kilalanin mo ako kapag mag-asawa na tayo. Wika naman ni Jerome nang inisian si Marial. Bigyan mo ako ng rason kung bakit kailangan pa kitang pakasalan. Pagdidemand niya sa kausap. Gusto ng lolo ko na makapangasawa na ako at mag-aanak ng lalaki dahil nag-iisa niya akong apo. Kailangan ko ng tagapagmana at magdadala ng apelyido ng angka namin. Huwag mong isipin na kaya ako magpapakasal sa'yo ay dahil mahal kita. Gagawin ko to dahil yun ang gusto ng lolo ko. Kapag hindi ko siya sinunod, aalisan niya ako ng mana at hindi ako makakapayag, Marial, na mangyari yon. Seryosong ani nito sa kanya na hinawakan at tiniinan pa ang braso niya kaya napapiksi siya dahil bahagya siyang nasaktan. Sabihin mo sa akin, bakit ako napili mo? Muli niyang tanong. Simple lang, malaking pagkakautang ng pamilya mo sa lolo ko at nalaman ko na may dalagang apong Lolo Ronaldo mo, which is you. Hindi na rin masama kung ikaw ang pakakasalan ko at magiging ina ng anak ko dahil maganda ka at may pinag-aralan. Pag-amin nito sa kanya. Kung ayaw kong pumayag na magpakasal sa'yo, anong gagawin mo? Lakas loob niyang tanong kay Jerome. Malalaman mo kapag sinubukan mong takasan ang kasal natin. Hindi ako tumatanggap ng pagkapahiya, Miss Escares. Pagbabanta ng binata sa kanya. Abala ang lahat ng kawaksin ng lolo't lola ni Marial sa koperahan nang umagang isinama siya ng kanyang pinsan na si Makmak. Inilibot siya nito sa buong koperahan at ipinakilala na rin sa mga tauhan nila. Magandang umaga ho, ang bati ni Marial sa lahat. Magandang umaga rin sa iyo, Marial. Natatandaan mo pa ba kami? Ako nga pala si Mang Isko, ang namumuno sa mga magagawa niyo rito. Bati sa kanya ng isang matandang lalaki na mas matanda lang siguro sa kanyang mama. Pasensya na ho, Mang Isko, kung hindi ko na po kayo makilala. Pero naalala ko pong pagbabakasyon namin nila mama at papa rito nung bata pa ho ako. Paumanhin niya sa mga taong nakakakilala sa kanya, ngunit siya ay wala man lang matandaan sa mga ito. Ayos lang yun, Iha. Dahil bata ka pa naman nung huli kang pumunta rito. Wika naman ni Mang Isko na nauunawaan siya. Mawalang galang ni Makmak. Maaari mo bang liwanagin sa amin? Napapabalitang ikakasal si Mang Marial ang iyong pinsan sa apo ni Don Crispin? Tanong ni Mang Isko. Oo nga naman, Makmak. Usap-usapan niya sa buong bayan ang nalalapit na kasal ng pinsan mong si Mang Marial at ng apo ni Don Crispin na si Jerome. Sabat naman ng isang babae na nagpaawang ng labi ni Marial at tingin sa pinsan dahil sa kanyang mga narinig. Wala naman ho ako sa tamang posisyon upang pangunahan ng pinsan ko, Mang Isko. Saad ni Makmak na ikinatango ng lahat. E di si Ma'am na lang ang sasagot sa tanong namin. Nandito ka na rin naman, Mang Marial, di ba? Wika naman ng isa pa sa mga trabahador. Pasensya na ho. Masasabi ko lang
ay wala pa naman pong opisyal na usapan na nababalitaan nyo. Saad ni Mariel at nagbulungan na ang mga tao sa paligid niya, kaya naman inaya na niya ang Kuya Makmak niya na bumalik na ng bahay dahil na-stress lamang siya sa lugar na yon. Nakasakay na sa owner type jeep ni Makmak si Mariel at hinihintay lang ang pinsan na sundan siya dahil ayaw niya mapanatili pa sa koprahan. Ayos ka lang, Mariel? Tanong sa kanya ng pinsan na makalapit na at makasabay na ng sasakyan dahil halata sa ekspresyon ng mukha niya ang pagkainis. Sorry Kuya Makmak, hindi ko napigilan ang sarili ko. Alam kong kabastusan ang naging reaksyon ko sa harap ng mga tao sa koprahan kanina. Pero naiinis ako sa akin narinig na buong bayan ay alam ng tungkol sa kasal. Kuya Makmak, magagalit ka ba sa akin kung hindi ako magpakasal kay Jerome? May bahay naman ako sa Manila. May ipon naman ako kahit konti. May trabaho naman ako. Pwede pa naman kayo magsimula nila Lola sa Manila kasama ko. Wika ni Mariel sa kanyang pinsan na seryoso namang nakikinig sa kanya. Mariel, naiintindihan ka namin nila Lolo kung ayaw mo taga magpakasal kay Jerome. Kilala kong lalaking yun na ganit sa pera para maamunto pa sa harap ng lolo niya kay Don Crispin. Pero gago din yun, kaya mag-ingat ka sa kanya. Nakita't narinig ko rin yung pag-uusap niyo kagabi. Saad ni Makmak na nauunawaan siya at nahihimigan niya rin ang pag-aalala para sa kanya. Mahina na si Lolo Ronaldo at hindi ko rin naman kaya pang ibangon ang koprahan. Kung magbibigyan ako ng pagkakataon pinsan, gusto ko mag-abroad. Tapos naman ako ng kursong agriculture. Hindi ko lang maiwan-iwan ang matatanda dahil malaki ng utang na loob ko kana lolo at lola. Kaya isinantabi ko na lamang pangarap ko. Alam mo namang bata pa lang ako nang maulila sa magulang at sila nang tumayo mga magulang ko Mariel. Dugtong pangwikan ng kanyang pinsang si Makmak. Nakaramdam si Mariel ng awa para sa pinsan. Hindi man lang sila close, alam niyang mabuting tao si Makmak. Paano pa ako makakatakas sa sitwasyon na to Kuya Makmak? Kung ipinamalita na nilang kasal ang magaganap sa pagitan namin ni Jerome. Nag-aalala ni Mariel na tanong rito. Sakyan mo na lang muna. Sigurado akong pinababantayan ka ng apo ni Don Crispin. Dahil iisipin nun, na baka nga tumakas ka pa. Suggestion naman ng pinsan. Mamayang gabi na rin ang pamamanhikan nila sa bahay. Pakitunguhan mo na muna na maayos na Don Crispin. Magtiwala ka sa akin, Mariel. Tutulungan kita makatakas bago ang kasal. Hindi ko rin hahayaan na mapasa kami ka ng gani na Jerome na yon. Ako nang bahala ka na lolo tola. Kapag nailit ng lupa at bahay pa pwede naman kami sa bahay mo sa Manila, di ba? Pero hindi ka pwede na magpakita agad kay Jerome kapag nakatakas ka. Alam nilang tinitirhan mo doon at hindi ka rin pwede sa mama mo tumuloy dahil sigurado matutuntun ka agad. Wika pa ng Kuya Makmak niya. At naisip ni Mariel na tama ang pinsan dahil kung mananatili siya sa bahay niya at makikitira siya sa bahay ng mama niya, ay madali nga siya matutuntun talaga. Sige kuya, alam ko na gagawin ko. Salamat Kuya Makmak. Nakangiti ni Mariel na sabi rito at ginulo ang buhok niya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.